Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ay nasa 19 na linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kapayapaan
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritong sa aming kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Isinasalaysay sa aklat ng karunungan ang gabi bago pinalaya ng Diyos ang Israel sa Ehipto. Nang naghintay ang sambayan ng Israel at naghanda sa pagpapalaya sa kanila ng Panginoon mula sa pagkaalipin, sa ganitong disposisyon din natin dapat hintayin ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang mangyayari sa gabing yaon ay ipinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya mo ring ginamit na pantawag sa amin, upang kami bahaginan mo ng iyong kaluwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito'y lihim na nagkahandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y inawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong manusunuri, magpuri sa Kanya. Mapalad ang bansang ang puon ang Diyos, mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, upuon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa'yo nasasalig.
Inilalahad sa sulat sa mga Hebreo ang tungkol kay Abraham at iba pang mga ninunong kinalingan ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinulugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa Kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama sina Isaac at Jacob na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nananalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na at nagmula ang isang lahi na naging kasing dami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at naging ibang bayan dito sa lupa. Ipinakilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naalaala nila'y ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya ay maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya, nihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac at sa patalinhagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian.
Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan. Sapagkat dooy walang makakalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay magbukas agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung marat na niyang silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ng Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayong pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda, ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 19 na linggo sa karaniwang panahon. At sa linggong ito, na matingkad na naririnig natin sa ating mga pagbasa ang sinasabing maghanda tayo. Pag sinabing maganda, magkaroon tayo ng self-evaluation kung nasaan na nga ba tayo at ano na nga ba yung nararating natin pagdating sa atin pong mga responsibilidad. Misyon at responsibilidad. Di ba kung ikaw ay isang empleyado, nagkakaroon lagi ng evaluation, yung performance evaluation.
At doon ibabase kung ikaw ba ay mag-i-increase, kung magkano, depende sa resulta ng evaluation. Kung tayo ba ay ngayon i-evaluate, papasa ba tayo o ihirit tayo bigyan niyo pa ako ng another chance? Paano ba tayo nagpe-perform sa atin po mga responsibilidad? Sa tingin niyo po? Uy. Wala. Hindi interesado. Interesado ka o hindi, pagdating ng araw, pagsabi dito, pag dumating ang Panginoon, may parusang naghihintay sa atin. Pwedeng mabigat, pwedeng magaan. Depende nga sa nakaatang sa atin na responsibilidad. Kaya nga sabi ang ginamit dito, bilang alipin. Kung bilang alipin, meron tayong Panginoon, iniatang sa atin, inihabilin sa atin ang ilang mga gawain at responsibilidad, pero paano nga ba natin ginampanan ito? Bilang magulang, paano ka nagiging magulang? Kagalang-galang ba tayo? O nagiging pabayang magulang tayo? Marami sa atin, lalo na sa inyo, nung mga bata-bata pa, dasal kayo ng dasal, na sana yumaman, maging successful sa inyong mga karir. Pero nasaan na ba tayo pagdating sa pagharap natin? Pag humarap tayo sa Diyos, anong masasabi natin? O ano ang masasabi ng Panginoon sa atin? Tayo ba ay naging tapat at matalinong alipin? O naging mapang-abuso tayo sa kapangyarihang ibinigay sa atin? Gustong-gusto natin yung magkaroon tayo ng mga titles. Gustong-gusto natin yung tinatawag tayong Your Honor. Madali naman yun, Your Honor. Pero nagiging honorable ba talaga tayo? O sa title lang tayo mayroong honor? Kasi pag may honor, di ba, may paninindigan tayo sa kung ano ang tama, sa kung ano ang mabuti. Yung honorable, yan yung kahit walang nakakakita, ginagawa mo ng tama ang iyong gawain. Yung totoong tapat at mabuting alipin, kahit wala ang Panginoon, gagawin mo kung ano ang mabuti. Kagaya dito, hindi kagaya ng narinig nating kwento, nung inaakala niya ay hindi pa darating ang Panginoon, kaya sinimulan niyang abusuhin ang kanyang kapangyarihan, sinimulan niyang apihin ang kapwa niya alipin. Pero sabi, humanda ka. Isang araw darating ang Panginoon nang hindi mo alam. Iso-surprise audit ka. Sino ba mga na-audit na dito? Diba nakakataranta yung pag hindi ka handa? Pero hindi dapat sinasabi kung kailan ang audit para malaman talaga kung mayroong anomalya, kung mayroong pang-aabuso, o sadyang talagang naging mabuting alipin tayo. At kung sakali po na maganda rin ngayong linggong ito, kung sakali lang na medyo napupuno ka na, yung, di ba yung minsan yung pakiramdam mo, lagi na lang ikaw ang inaasahan, ikaw ang magbibigay. Sana na makatulong ngayong linggong ito ang sinabi ni Kristo na ang binigyan ng maraming bagay, hahanapan ng maraming bagay. Ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. To whom much is given, much is expected. So, ano ba ang katayuan mo sa buhay? Sagana ka ba? O wala? Sagana ka ba? O okay lang?
Diba? Kung sino ang may posisyon, siyempre, nag-e-expect tayo ng magandang resulta. Pero kung tayo, marami sa atin, ordinaryo lang din. Di naman tayo pinipilit, di naman tayo pinipresyo ng Panginoon. Kung ano ang kaya mong ibigay, di yun. Pero yun nga, higit pa, parang kung pagninilaya, higit pa ang pwede mong ibigay sa naibibigay mo ngayon, sa naiaambag mo ngayon. Kaya huwag kang mapresyo, huwag kang magpa-depress na para bang lahat nasa iyo, dahil ikaw nga ang higit na biniyayaan ng Panginoon. Pero muli, balik tayo sa atin. Paano nga ba tayo nagpa-perform sa ating mga duties and responsibilities? Bilang magulang, sa mga anak mo, paano ka nagiging magulang? Bilang anak, paano ka nagiging anak? Bilang empleyado, bilang kawani ng gobyerno, paano tayo nagpa-perform? Bilang lingkod ng simbahan, paano natin ginagawa ang ating mga misyon? Tandaan natin muli, o pwedeng ngayon, o pwedeng mamayang gabi, o pwedeng bukas sa madaling araw, dumating ang Panginoon, kaya maging handa tayo lagi. Amen? Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pukawin mo ang aming mga puso, Ama, nang kami maging laging masigasig para sa higit na ikararangal mo at sa kapayapaan ng sanglilikha. Buong puso kaming humihiling. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, gawaran mo si Papa Leon ang mga obispo, pari, diakono, at kaming mga laiko ng pusong laging handang makinig sa mga pamayanang aming pinaglilingkuran at mga taong aming makakadaupang palad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng lingkod bayan, gawaran mo sila ng pusong laging pinipili sa lahat ng pagkakataon ang kapakanang pangkalahatan. Maghahari nawa ang katotohanan sa kanilang mga puso at isip. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding hirap, gawaran mo sila ng pusong bukas at nakababatid sa iyong espiritu. Pukawin mo ang puso ng mga taong nakakasalamuha nila upang madulutan ng tulong. At kalinga silang mga naghihikahos, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga mahal naming namayapa, yakapin mo sila pabalik sa walang hanggang pagtatalamitam ng iyong puso. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangailangan ng ating pamayanan.
Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito'y inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas para sa mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng pag-iisang dibdib. Kasama din po ang mga nasa online. Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, itinaas mo at binigyan dangal ang buklod ng pag-iisang dibdib at ginawang sakramento ng pagkakaisa ng iyong anak sa simbahang kanyang kabiyak. Pagkalooban mo ng biyaya ang mga mag-asawang ito na pinagbuklod mo sa pag-iisang dibdib. Sila ay nangangailangan ng iyong tulong at ng kalinga ng Birheng Maria at San Jose. Idinadalangin namin na sa hirap at ginhawa ay manatili silang nagmamahalan sa isa't isa. Magkaisa nawa ang kanilang mga puso sa buklod ng kapayapaan. Sa kanilang pagpupunyagi, maranasan nawa nila ang galak ng iyong pagtulong sa kanilang kagalakan. Matanto nawa nila na ang lahat ay mula sa iyo at ikaw ang kaganapan ng lahat. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Muli po, paalala sa mga nagsasama na hindi pa kasal o kasal sa sibil, libre po ang kasal dito sa ating parokya. Asikasuhin nyo lang po yung mga requirements at proseso po at maibibigay na po natin sa inyo ang sakramento ng kasal. Dahil yun po ang mabuti at tamang gawin sa mga nagsasama.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.